Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa St. Paul United Methodist Church sa aming prayer covenant na ginagawa tuwing alas 6 ng umaga. Ang ating pong leksyonaryo ngayon ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa Exodus chapter 20 verses 1 to 17. And I will read only 3 verses, 3 striking verses na kung saan dito tayo pagbubulayan natin ang ating pag-aaral ngayong araw na ito. At ito po ang sinasabi. And God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Gaya ng leksyonaryo kahapon ng umaga, Exodus 20 is a chapter kung saan ibinigay ng Diyos ang 10 utos na sana maging pamantayan ng ating buhay. Sa ngayong panahon na ito rin naman ay ibinaba ni Moses sa mga Israelita na kanilang basihan na pamantayan ng kanilang buhay sa pang-araw-araw. Kahapon nabanggit po ng ating kapatid at nagbalik tanaw siya sa Genesis, ang kasaysayan po ng pagkalikha, yung creation po ng sanlilikha. At dito, nabanggit niya na ang tao ay inilikha sa larawan o wangis ng Diyos. And he was given a free will, kalayaan, and domain na mamahala sa lahat ng mga nilalang dito sa mundong ito. Na it was a good and great privilege para sa tao, isang karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin na kadalasan ang karapatan na ito ay nami-misuse ng tao. Kaya naman sa Exodus 20, ibinigay ng Diyos ang 10 utos na maging pamantayan ng buhay noon ng mga Israelita, maging tayo sa ating panahon. Our scriptural devotion today, 1 to 17 ng Exodus. Ito po, it was the command of God, 10 utos, which we are all knowledgeable. Alam natin, ngunit sa ngayong umaga, itutuon po natin ang pag-aaral sa mga talatang 1 hanggang 3, gaya ng aking binasa. At ang mga talatang ito, God preface. Meron siyang pangunang salita bago niya binanggit ang 10 utos na kanyang ibinigay. And here, God identify himself as God who delivered them out of Egypt. Yung deliverance nila. Tinanggal sila sa kanilang pagkaalipin. Ang sabi nga, ako ang inyong Diyos. God is reminding the people of Israel na siya ang nagligtas, naghango sa kanilang pagkaalipin. Sa mga talatang ito, dama ko yung feeling ng disappointment ng ating Panginoon o ating Diyos. Kabiguan as He gauges His beloved Israel, His beloved Son, na hindi siya nasisiyahan sa kanyang nakikita at nadarama, na nakikita o nadarama niya sa puso ng mga anak niyang ito. Kaya, ang sabi nga natin, walang malilihim sa Diyos. Di man hayag ang ating kamalian, basang-basa ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa bayang Israel, deliverance, protection, provision from Egypt, provision from Egypt hanggang sila ay naglakbay, all these things
comes first. Because of God's love, dapat binigay na, una na ang Panginoon na nagpala sa kanila. Una na nagbigay ng grace ang Panginoon sa kanila. Ang hinihintay ng Panginoon iyong obedient as they follow from God's initiative to save them out of Egypt. It means that our worship should be there. Yung highest worship natin, yung priority natin sa buhay natin ay naandun. And it is only God alone. Being God's blessed people, alam ninyo yung allegiance natin sa only one God, sa Kanya. He is the one and only God. Pero anong sinabi sa verse 4? Bakit nasabi ng Panginoon ito? You shall not have no other gods before me. Kaya dito, damang-dama ko yung kalungkutan. Nalulungkot ang Diyos. And dito ko makikita rin natin, God is also a jealous God. Exodus 20 is certainly about command, utos, na mahirap matupad. Dahil nga sa talatang 1 hanggang 3, God reminds us na tayo ay may mga kahinaan. Bakit? Dahil sa lahat ng binigay ng Panginoon mula nang inilabas sila sa Egypt, mga protection and provision na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila habang sila'y nagjo-journey patungo sa Promised Land. It was God's grace. Kaya nga lang, nakita at nadama natin sa pagbasa ng talata na we or the Israelites fall short. Nalungkot ang Panginoon, kaya nasabi niya ito. Verse 1 and 3 remind us of God, na nalulungkot siya sa mga mali nating ginagawa. Alam ninyo dito, sana ma-acknowledge natin, matanggap natin. God knows our weakness. Sana tayo din i-acknowledge natin that we all have some areas of weakness sa ating buhay. We all have our past. We all made choices that are not best for us. We are not completely innocent sa ating mga kasalanan. And God's grace, maski sa ating ngayong panahon, He offered His begotten Son that we might respond sa magandang mga kabutihan at mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin. And He is calling us. And with the guidance of the Holy Spirit, binigay niya ang Holy Spirit na ito to guide us para nga tayo ay alalayan. Marami ng pagpapala ang binigay sa atin ng Panginoon. Dumaan tayo sa pagsubok, lalong-lalo na during the COVID. Sa kapanahunan nito, ito ang pinakamalaking dagok ng buhay na narasanasan hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Dumating sa atin yung kawalanlan. Nandoon yung ating pagkatakot. Pero ibang klaseng pagkatakot ang parang dumating sa ating buhay. Dahil ngayon na nadadama na naman natin ang konting kaginhawaan, ito na naman tayo. Para tayong bumabalik sa ating mga dating gawin. Sa mga talatang ito, pinakikita na ang tao, maging sa panahon na yun, mahirap makasunod, lalong-lalo na sa kautusan. Sa normal life nga natin we have laws, lalo na sa traffic dito sa Pilipinas.
May traffic light dyan. Pero parang yung traffic light na yon, parang optional. Bahala ka kung anong gusto mo. Minsan kahit na, kaya marami ngayon, may camera na ngayon, kahit nandiyan na yung yellow light, ibig sabihin slow down ka na, but some people will beat that light para makagos sila. Ang mga tao ngayon, ang hirap talagang masutil. At ito, kung noon, puro graces ang binibigay ng Panginoon mula pa kay Adam and Eve. Andiyan dyan lahat ang pagpapala. Pero, they made a wrong choice again. Para bang pagka maganda ang buhay natin, we forgot our God. Nakakalimutan natin kung saan galing lahat ang mga biyayang yan. Kaya naman sa mga talatang ito, damang-dama, may paunang salita ang Panginoon bago niya sinabi ang 10 utos. It is an ethical dialogue between God and the Israelites, God's people. It is a covenant na ibinigay ng Panginoon. At dito nga, sinabi niya ang 3 talatang ito na binitawan niya para paalalahanan tayo. Ako ang Diyos niyo na mulat sa pool na nagligtas sa inyo, sumabaybay sa inyo, nagprotektahan sa inyo, nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ninyo. Kaya sabi niya, how much more sa utos, makasunod kaya sila? Paano kaya magre-respond ang mga aking mga anak na ito? Nawa ang mga talatang 1 hanggang 3 ay magbukas ng liwanag sa atin. Meron tayong mga pagkakamali sa buhay. At sabi ko nga dito, we have our past, we have made our choices na hindi nararapat, we are not completely innocent, but with God's grace, He offered His only begotten Son, Jesus Christ, for us that we might respond to His call. And with the guidance of the Holy Spirit, sabi, we will get a fresh start every day to be a better person compared to yesterday. Ang buhay natin, ang pagbabago natin, it is a process. Kaya naman, be still, magpatuloy tayo, perseverance, manatili tayo dyan sa ating ginagawa. Dahil if we love God, sabi nga, meron nga, at sinasabi natin, mahal natin siya. At mahal niya tayo. Sabi ko, yung maliliit na bagay na ibinibigay. Sabi nga nung isang kapatid natin, kung meron kang mahal sa buhay o yung meron kang iniirog o meron kang boyfriend o sa asawa mo, sabi niya, konting mga binibigay sa'yo, pinapahalagahan mo. At iyon ay pinasasalamatan mo. Konting bulaklak na inabot sa'yo, sabi nga niya, kinikilig ka. Sana yung mga binibigay sa atin, paggising pa lang sa umaga natin, binigyan tayo ng buhay, panibagong buhay ng Diyos, iyon ay maging kasiyahan sa atin na dapat natin pasalamatan. Marami tayo, acknowledge all the blessings and gift that God is giving us. At alam ko, sa mga sitwasyon na darating na buhay, sa buhay natin, andyan ang Panginoon na tutugon sa atin. May utos ang Panginoon sa atin, 10 siya. And it is hard to follow. Dahil nga tayo,
wala pang command, wala pang inuutos, panay ang biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. But still, we fall short in the eyes of God. So much more, kung merong pinag-uutos ng Panginoon, mahirap. And without Him, and if you will not acknowledge na talagang mahirap para sa iyo, na meron kang mali, acknowledge your weaknesses and ask God for His blessings and grace to help you. Tayo po'y manalangin. To God be the glory. Lord, thank you for redeeming us, for your sacrifice na nagbigay, Panginoon, ng daan, Panginoon, upang kami ay makalapit sa iyo, upang ang mga bagay na imposible, Panginoon, na magawa namin sa buhay ay magkaroon ng realidad, O Lord. Patuloy mo kaming bigyan ng liwanag, Panginoon, sa aming daraanan, isipan, sa aming puso, maging sa aming espiritu, O Lord, para ito ay magamit namin of service, O Lord, sa iyong ubasan. At maging kaaya-aya, Panginoon, ang aming paglilingkod na ito. Forgive us, O Lord, dahil kadalasan kami ay nagkukulang, kami ay nagkakamali, Panginoon, at nananahan, Panginoon, sa aming mga kakayanan at sa aming mga isipang nalalaman namin, Panginoon, na ikinasasaya namin dito sa mundo nito. Nahahata kami, Panginoon, ng takbo ng sanglibutang ito, O Lord. Lord, patuloy mo kaming gabayan at bigyan ng pag-asa. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, sa mga tuntunin mo, sa mga aralin mo, Panginoon, sa mga pangakong ibinigay mo sa amin. Mga anak mo natutupad, Panginoon, ng mga kautusan mo. Lord, hindi namin makakaya kung sa ganang amin lang. Kaya naman, salamat, Panginoon, na kami ay binibigyan mo ng mga ganitong gawain upang kami paalalahanan, Panginoon, sa araw-araw. Kauhawan nawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, thank you for not giving up on us, O Lord. Maraming salamat sa pagmamahal mo at kalinga mo sa bawat isa sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.